Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Treat you as our enemy, not as our armed forces, not as our PNP. Kaya very, very careful sa sitwasyon natin ngayon. Explosive powder keg, isang titik lang, isang sindi lang, sasabog ito. Kaya AFP personnel, you better be tonight. Kasi pagka hindi pwedeng takutin yung taong bayan, as I have said, ang chain of command begins with the Filipino people. It ends with the Filipino people. It is the gist of the Constitution with the sovereign Filipino people. All authority, all power emanates from the Filipino people. Kaya hindi pwedeng kung ano-anong dahilan. We will follow the chain of command. You better follow the Filipino people because the president only got his power from the Filipino people. Pinahiram lang. The judiciary, the legislative, the executive, they all got the power from the Filipino people. All authority, all power emanates from the Filipino people. Nasa Constitution. Sasabihin nyo, we will uphold the Constitution. You better uphold the Constitution because the Filipino people will enforce the Constitution. Maliwanag. Kaya ang isa lang, putok. Isang putok lang, isang pukpok sa taong bayan, isang tirgas, isang ratatatat sa taong bayan. Ito yung bahay. Nakatutok yan, sinusuporta ng pilar ng dalawang poste. Sabi ko, pilar ng dalawang poste. Sabi ko, AFP. Yan. Pagka yan, wala na. Wala. Gibain mo yung isa lang poste, wala na eh. Shake yan. Giba rin. Isa lang. So, kung ang AFP ay bumaliktad para sa taong bayan, nasa sa inyo yung choice niyo yun. You better serve the Filipino. You better be true to your word that you will uphold the Constitution. Or else, the Filipino people will make sure that you will be obsolete. Yun yung mangyayari dyan sa tingin ko. Yun yung mangyayari dyan. Palitan kayo. The entire institution will be abolished. Yan ang gagawin ng taong bayan. Nakikita ko. The entire PNP will be abolished by the people. The sovereign will of the people will be followed, will be implemented because they are the power behind this whole government. They are the power that will drive this country forward, the Filipino people. And you can see that already. All over the world, globally, saying, bring him home. Sige, wag niyong dalhin, wag niyong pauwiin. Pag kami nangyari dyan kay Tatay Digong, you will have a revolution in your hands. Mag-insist kayo, nandyan si Digong. You have surrendered the sovereignty of the country. You have violated the Constitution. You have disregarded the judicial system of the Philippines. Kung meron kayong angas kay Duterte, itry ninyo sa korte. Ba't yung iba? Ha? Crimes against humanity? Tinatry sa korte natin. Bakit doon pa isusurrender nyo? Because he has to be erased from the political scenery
Tanggalin mo ang mga Duterte, tanggalin mo si Inday Sara. Wala na yung mga Duterte. Hay, mananalo na tayo. May pag-asa tayo manalo sa politika. This is just a political exercise. Lahat ito. At ginagago ninyo ang taong bayan. Marami ang gising marami nakikinig Natutulog ang mga dide sa totoo lang. Ganun, himbing, umihilik Umihilik. Kung nakailang rally na yan. No, aber, nakailang rally na. Maisog rally, 50,000, 20,000, 10,000, tapos sinundan ng mga Friday group rally sa EDSA Shrine. Marami na 1,000, biglang hanggang 500, 200, every Friday Oh. Tapos ina bang rally ba sa nahinarang pa ninyo? Yung sa Cebu, bumaliktad yung doon. Natakot, tinakot nyo Tapos yung sa Bulacan, kinancel. O, dininay nyo. Ay, tanong rally. Wala tapos na sana Pucha, nagkamali kayo Dinala nyo si Duterte sa abroad, sinurrender ninyo. Na yun, nagising. Nagising yung monster. Nagising yung mas malaking, di nyo kaya. Di nyo kayang saluhin yan. Tidal wave yan ng taong bayan. Kala ko, 32 million lang ang tao Hindi. Surveys will show that. Even in the armed forces. Kaya ingat kayo. Yung sabi ko sa armed forces na delikado na mamaya ang tatayo ay hindi opisyal. Delikado. Ang tatayo na kagaya na nangyari nung 89 ko na government negotiator ako, ang gustong tumayo, mga sundalo na. Kung ayaw ng mga opisyal natin, sabi sa Ranger, kami na lang ang magdadala. Tapusin namin tong rebellion na to, tong revolution na to. Sabi ng mga sarento, wala, tameme. Gusto nyo matameme kayo. Hindi ako pipigil, hindi ako, hindi, ayos. Okay, makipag-negotiate ako. Hindi ko gagawin yun. Ano ko, hilo? Matapos nyo akong kasuhan? Matapos nyo akong bayaran nyo ako, manigas kayo, hindi nyo kayang bilhin. Manigas kayo. Pagka ang sundalon tumayo at bumitaw, may mga nagre-resign That's an indicator. May mga nagsasalita, that's an indicator. Sa mga group chat, maningay na. Doon kayo matakot. Pag bumaklas yan at sumunod sa amin, sa taong bayan, goodbye. You better pack up. Ang unang order sa AFP at sa PNP, sara ninyo lahat ng pier, lahat ng airport, walang aalis. Uusigin namin lahat kayo. Mga walang niya kayo. Uusigin namin kayo. You protect BBM and the first family. You protect them because I will demand a hair follicle drug test. Live. The next day, live. Full coverage. SOCMED, foreign media, mainstream media, live. Hintayin natin. 24/7. Tingnan natin yung resulta. Kung magpa-positive yan o hindi. BBM, huwag ka na muna magdroga para hindi lumitaw yung positive. Huwag ka muna magdroga. BBM, huwag ka muna magdroga. Tip. At kayong mga taong nakapaligid sa kanya, ang iyayabang ninyo? Tignan natin. Hindi nyo kaya yung taong bayan. Dalhin nyo sa civil war to. Talo kayo. Because yung taong bayan na galit, mahirap kalaban. Galit galit na galit. Kala ninyo, lulubayan kayo? Panalangin nyo, mabot na eleksyon? Bakit hindi yung mabot na eleksyon to? Pag kami nangyari kay Digong doon sa Hague, goodbye kayo, goodbye. You better bring him home here and make sure sugat, walang aman. Make sure that he is will dampen the tidal wave approach. That's the only way. Temporary solution. Or you become extinct crocodiles. Ma-extinct kayo. Taong bayan, isasara yung Congress, isasara yung Senado, lahat kayo. Magre-reboot tayo, magkakaroon tayo ng revolutionary government. Yun ang tingin ko Yun ang palagay ko.
Volunteer, revolutionary government. Volunteer. Wala. Sino ba maglalakas sa loob dyan? Wala, tahimik eh. No. Kaya, ang taong bayan, sabay-sabay tatayo. Sabay-sabay tatayo. Hindi nyo na mapatakot taong bayan, matapang ang taong bayan kasi nakita na nila yung power nila eh. Yun lang remittance, natakot kayo, no? No? 1 week lang yon. Eh, pagka sinagad nila ng buwanan, pilay kayo. Ha? Tapos may pangako Amerika na tutulong ng ilan? Ha? Ilang $1 million? $500 million ba yon? Paano nyo babayaran yun? Oh, papasok kayo sa ganyan. Ano yung magiging kapalit? Di ba? Sa amin, mag-away kayo, China, Russia, bahala sa buhay nyo. Pagdating nyo dito sa bansa namin, neutral kami, peace time. Doon kayo, medical. Medical lang kayo, pagpa-doktor kayo, gaganda na nurse namin. Pati doktor namin, gaganda. Oh. Yung mga babae yung warrior, gwapo yung mga ano namin, nurse, tsaka mga doktor namin. Dito kayo, ang gaganda ng beach namin. Oh, you spend dollars, tourist kayo. Pagdating dito, we treat everyone equally. You violate our laws, US, China, Russia, anyone. Mag-away kayo dyan, wala kayong pake. Dito sa Pilipinas, friends to all, enemy to none. We will have the capacity to build our own armed forces. We will budget 1 trillion pesos every year to build up our armed forces for the next 10 to 20 years. 20% of budget. Yung kinikita natin 4.5 trillion ngayon, yung 3 trillion, ang budget lang natin because there's zero corruption, because we will put up the death penalty. Patay. Absolute. Yung magnanakaw sa gobyerno. No. So, meron pang matitira doon sa 4.5 trillion, meron pang 1.5 trillion, 500 million, bayad sa utang. Tapusin natin utang, wala munang hiram-hiram. Wala. Zero. You better build up, yun yung una, sa 1 trillion pesos na budget. Right away, ayusin natin yung requirement ng mga MUP. 200 billion or more, ilagay natin sa defense industries na state-owned, na doon kukuha tayo na retirement ng mga MUP. No? At saka, doon tayo kukuha ng mga trabaho. Luzon, Visayas, Mindanao. Kung pwede nga bawat region, meron tayong defense industry. Meron tayo uniforme, gawaan ng mga night vision, gawaan ng mga bota, gawaan ng mga drone, helicopter, etc. Government to government. We can arrange that. Tapos nun gawa ng mga fighter, missile, etc. We can arrange that. Because there will be a budget. Dedicated, specific, deliberate doon sa purpose na yon. Modernizing our armed forces. Hindi lang yung mga bigay sa 35 billion. Ano ba yan? Pucha, anong magbibili mo yan? 1 trillion, gawa tayo industries. Pero we first set up a steel industry. Yung mga bakal. No? Gawa tayo sarili. Yung ni FBR yung dati na sa Ilagan. Iligan, no? Binenta eh. Kaya ibalik natin, ayusin natin. Kung saan tayo, overlay ng mapa lang yan, geographical setup natin, boom, ha? DNR. Tignan mo yung mines in ECEC Bureau. Tignan natin kung nasaan yung mga heavy ore. Doon tayo mag-locate ng steel industry. At baguhin natin yung mga mining loss natin. Okay, tsaka na yun, solusyon. Pero dinidigong eh. Happy birthday then kay Marilu Nunez. No? Pa-shoutout. Hello, Marilu! Love you. Happy birthday to you. Happy birthday, Marilu Nunez. Okay? Happy birthday, sabi ni Commander Balag. May Commander Balag tayo eh. Sabi ni Commander Balag, message sa akin paki-greet ang aking kapatid, si Marilu Nunez. Okay ha, na-plug in ko na. Thank you.
Ay, nako. Happy birthday kay Attorney Trixie! Love you, love you! Attorney Trixie, happy birthday, happy birthday. God bless you always, Attorney Trix. Laban lang, laban lang. Pagka may umaway sa'yo, sabi mo kay Commander Bukay, siya ang aaway. Hindi ako, may sakit ako sa puso. Baka poporma pala ako ngayon, baka takihin ako eh. So, may mga nagtatanong, bakit wala ako doon kapon? Actually, nandun ako. Hindi nyo alam, incognito. Na sabi ko, hindi ako, ayoko na magsalita. Naman, nagsalita naman si Commander Bukay eh. Nandun lang ako sa gilid-gilid. I was observing. And then, I decided to, MRT, LRT. No? Nandun ako. Tapos, bumaba ako. Naligo pa nga kami. Napanood ko, mukhang okay naman. So, balik na ako. Kasi I wasn't feeling well. Di ko kaya eh. Di ko kaya. Sabi ko, baka hindi na ako makasigaw ng... baka pagka kinakailan sumigaw ng tidal wave. Oh, wala na. Pagka magwe-wave na tayo ngayon, wala na. Nasaan si Cap Dado? Patay na. Inatake. Nandun. Naras hospital. Kaya, nag-ano lang ako. Pinanood ko. Tingin-tingin, tapos nakita ko, all is well, okay lang, balik na ako. Kasi I'm reserving my energy doon sa last hurrah, yung final wave. Ganon, I am reserving my energy for that. Ewan ko malapit na ba ito? Danger, danger. Ayan na yung tidal wave. Ala. Oh. Basta, mga kababayan, pagka ito umikot ng gulong at nagkaroon talaga ito ng ganon, ikot ng gulong, walang makakatakas, ha? Walang makatakas. I-arrest ninyo. Arestuhin ninyo. Kaya maglakas kayo ng loob. Humingi kung mayroong polis dyan sa tabi ninyo at bumaliktad na yung polis. Magpasama kayo kung hindi kayo mismo. Magparesto pagkamanlaban. Bahala na kayo pagkamanlaban. No? You put because it is your power. All power emanates from the Filipino people. The power of the armed forces, the power of the PNP, yung power ni Torre, galing sa inyo mga kababayan. Yung power ng mga pinuno, galing sa inyo. Kaya, you recite the preamble every night. You recite. Kabisaduhin ninyo. Ako hindi ko kabisado pa nga eh. I have to be guided by Mr. Google. But it would be nice, yon. Happy birthday, Digong. A man, 80-year-old man, can receive is the heartfelt gratitude of a nation, the Filipino people, all over. Never before in the history of this planet, for that matter, as such a person, he's a Filipino. Never before that he was greeted by millions all over the world. Happy birthday. And you will go down in history as the only man who received such accolade, such attention, such heartfelt gratitude of a nation, of a people. And masaya ang taong bayan na ikaw ay naging presidente. Kaya ikaw, BBM, kung gusto mong gayahin si Digong, the way is huwag mong i-persecute, huwag mong pagkalulon sa ICC. Pasalamatan mo na nagkaroon ng Tatay Digong. Huwag niyong dinadagdagan yung narrative, invento kayo ng istorya na napakawalang niya ng tao na yan. Magnanakaw yung tao na yan. Kaibigan ng drug lord na yan. Binabaliktad ninyo eh. Hindi naniniwala ang taong bayan sa kasinungalingan ninyo. Nasaktan sila na isinubo yung hero nila. Ang taong bayan. Kaya dahil sa sakit na yon, talo pa nila ang
galit na asawa na yung mister, babaero. Talo pa. Galit, sobrang galit ng tao, hindi nyo mapipigil eh. And you will lose your heads for that. You will lose your position, your power, because the Filipino people will take back that power. Matakot kayo sa taong bayan. Wala na eh. The die is cast. Yung beto-beto, ayan na. Nagro-roll na yung dice. Kumbaga sa roulette, nihintay na lang tumigil yung gulong. Kasi pagtigil nun, panalo ang taong bayan. Kayo, nakakulong. Kayo, bibitayin. It will be a speedy trial. I promise you that. That's a promise of the Filipino people. It's a speedy trial. And the only thing that will change the verdict na it becomes a life imprisonment or banishment, exile without a citizenship. Tanggalin kayo bilang Pilipino. Nakakahiya kayo bilang Pilipino. Lahat kayo magsama-sama in exile sa isang lugar na mahihirapan kayo habang buhay. Yung takot din bitayin, yung takot na ma-exile, yung mahal, yung buhay nila, mahal yung pamilya nila. Magkakadamay-damay yan. Because what you will have is persecution. What you will have is reckoning. Good luck sa inyo. Kasi sinasabihan naman kayo, umalis na kayo eh. Tapang-tapangan pa, o kayo nagkakatwira. Alam niyo naman yung mali. Pinag-aral kayo. Wag na. Kaya sa mahal kong mista, Sek Anyo, mista, ano ka lang, hindi na kayang hugutan pa eh. Mag-resign ka na lang. The best yun, mag-resign ka na lang. Paano si Chief of Staff, sir? Si General Browner, wala yun. May panahon pa ba sila? You better resign. You better resign and so that you can avoid the wrath of the Filipino people. You resign. And then you better stand with the Filipino people. And probably people may consider forgiving you. Not exonerating you. Forgiving you na tumayo kayo sa last minute. Pero TikTok, delikado na kayo. At wala eh. Ewan ko yung taong bayan, pagkagigil na gigil, hubarang kayo eh. Pitikin kayo eh. Pagpipitikin kayo sa itlog eh. Ano kaya ang pakiramdam ng mga anak? Matakot din yung mga anak, madadama yung mga anak. Madadama yun. Pamilya. Hindi. May ano kaya sila? May may pangamba kung anong magiging takbo ng buhay nila. May mapera nga sila pero Hindi, ngayon ang nangyayari diyan, sa tingin ko, sinesecure na nila yung mga pamilya nila. Kasi kung ikaw may ka sa gobyerno, nakikita mo na medyo dagdedelikado, safety mo yung pamilya mo. hindi normal ang buhay. The rest of our life, CIA, we will coordinate with all the intelligence agencies in the world. Natin kung paano gawin yun eh. Paano pag pumunta sila sa impyerno? Hindi ko na susundan yun. Good luck sa kanila. Bahala si Satanas. I will make sure na mahabol natin sila. Kahit saan kayo lupalop ng mundo, matutunto namin kayo kasi may Pilipino kahit saan parte ng mundo. At pagka nakita lang, may reward, money. Ganun lang kadali. Gusto yumaman ng OFW, makita nyo yung anino ng mga yan. May tip. Sige, pagka na-verify, nakuha, huli, yung buong pamilya niya, may reward. No? Pag-usapan na lang kung paano yung reward niyan. Reward system. Pwedeng fraction of yung ninakaw. Diba? Kung nagnakaw yun ng 1 billion, bigyan ka ng 1%. Diyos ko. Pero sinasabi nilang they uphold the Constitution, maliwanag na gumagawa ng hindi maganda ang Commander-in-Chief. Ito si Commander Falcon to, no? Si Commander Falcon. Oh. Yung Commander-in-Chief nila, unang-una, bangag nga. Bakit hindi nila sabihin na Mr. Commander-in-Chief, mag-hair follicle test ka na lang. Ayaw nga. Kasi nga, obvious. O di, paano mo i-uphold yung Constitution? Violator yung Commander-in-Chief. Ganun ba yun? Wala ka naman katibayan. Yun nasasabihin nila. You prove. Okay,
Oh, paano nga ang proof? Ang proof is mag-hair follicle drug test. Ngayon, ayaw pwedeng ayaw kasi presidente ka lang. Appointed ka ng taong bayan. Binoto ka. Ngayon, it is the right of the Filipino people to demand a hair follicle drug test because yung future ng taong bayan, yung future ng bansa natin is at stake. Hindi pwedeng protektahan siya ng AFP at PNP under the guise of following the chain of command because the supreme commander is not the commander-in-chief but the people of the Philippines ang supreme commander. All taken as a whole, the sovereign people. Yun ang supreme commander. Yun ang supremo. Hindi pwedeng hanggang the buck stops at the president. No, in-appoint lang siya ng taong bayan. And in fact, ang taong bayan, 31 million lang. Kung hindi dinaya, 31 million yun ang appoint sa kanya. Now, if we have yung sovereign, yung people of the Philippines represented ng Council of Elders 24/7, buong Pilipinas, buong Pilipino represented ng council. Yun yung ano. And that's why we have to change yung amend the Constitution. Amendment number 1 will be yun, yung sovereign yung Council of Elders. Kahit may redundancy, represented lahat ng Pilipino. Yun ang gusto kong mangyari. Represented. Para walang inaamag na Pilipino, walang kawawa, walang duka, walang ano. Represented siya, yung rights niya na poprotektahan. Sa ngayon, ang nangyayari, kung partido, mayayaman, kawawa yung magsasaka, kawawa yung yung nadadaanan natin ng mga kawawang tao na nagpapalimos, resigned na eh. Resigned, wala nang dignidad eh. Natutulog sa sahig, kung nakakartun lang. Kaya nga kawawa. And this situation, nakita namin lalo yung hirap ng taong bayan. Kaya nga nakakainis eh. It has to stop. It has to stop. And people of the Philippines, kayo ang may karapatan, kayo ang may kapangyarihan tapusin to. Kayo, hindi ako. Kayo. Hindi yung isa-isa. Hindi. It has to be all of us, Filipino people. Majority of us. Marami akong nakakasalamuha tungkol kay Chief of Staff Browner. Minumura na siya, dinuduraan na siya. Lalo na kunyari hinarap siya, tinanggalan siya ng estrella, tinanggal yung mga medalya niya, tinanggal yung uniforme niya, tapos pinagsasampal siya. Yun yung mangyayari sa kanya because hindi mo mapipigil yung tao yung galit eh. Ganun kay Torre, ganun kay Marbil, hindi mo mapipigil. At kung kunyari yung buong armed forces, saka buong PNP, hindi yan tumayo para sa taong bayan. Yung buo na yan, matidisband. Kasi yung taong bayan, alam niya yung power niya eh. Yung ididisband mo, AFP, imagine, first time in history, yung AFP, it has a long history of fighters, of generals, of good people fighting for the country. Kaya noong pang panahon ni Bonifacio hanggang World War I, World War II, hanggang ngayon, pati yung Muslim War, pati yung Insurgency War, it has a long history. And then biglang mabubura yun. Why? Binaboy ninyo armed forces eh. Binaboy nyo. And magtayo yung bayan ng Philippine Defense Forces. Ang lahat ng matitino, lipat doon. O ang gagawin nyo? Kasi taong bayan na masusunod. Hindi kayo. Hindi nyo sasabihin. We will uphold the Constitution. We will follow the chain of command. We will be apolitical. By remaining where you are right now, you are already siding. Sabi nung iba, pinagdadasal nila, sana mamatay na daw yan si Browner. Huwag naman. Kawawa naman. Ganun ang pinagkagagawa daw. Kilala ko naman si Browner eh. Yun nga, ilang beses ko pinagdedepensahan si Browner. Kaya nga Sabi, may konsensya pa nga daw siya o wala na. Dinuduraan na nga siya. Doon pa kaya para magsisi, para itama yung pagkakamali? Ewan ko, kasi wala na sa kamay ko nasa taong bayan yun eh. Nasa taong bayan na. Pagkaya ng taong bayan, magpatawad. Wala tayong magagawa. Ako tapos na ako nagsawa na ako ng pasabi tapos tinatawanan lang. Ako pa nga mali eh. Alam ng class nila sa PMA. 89, makatao. Bakit? Sabi nila, makatao daw yun. Hindi dapat makatao ang pangalan. Maka-BBM. Makatao.
Mali nga yung ano ng moto ng klase. 89 makatao, tapos nun bakit ganun? Hindi naging Hindi makatao. naman daw nagpapakatao. Ewan nga nakakaya. At saka hindi lang siya. Bawat PMA may klase, may moto eh. Ang sa amin niya, hati eh. May pinapagalitan ko ng mga kaklase ko, mga mista ko, pinagagalitan ako na wag ko raw siraan si Anyo. Hindi ko naman sinisiraan, pinapangaralan ko. Imagine, ay nako. Tapos meron pa isa, sinabi, ba't ko raw, sinasabi ko naman daw stupido siya. Bakit mo kiniklaim na stupido ka, mista? Ang sinabi ko, do not follow stupid. Classmates, stupid, upper class, stupid, underclass na nagbibigay sa'yo ng maling panyo. Yun yung sinabi ko. Ba't mo, wala na mo siningle out doon na ikaw stupido ka. Anak ng tokwa. Ba't mo aaminin na ikaw stupido? Ano ba naman? Magbasa nga. Mga stupido, magsasalita kayo, mapipikong kayo. Papasukin niyo yung wall ko, magsasalita kayo. Tapos nun babanatan niyo ko, ipapahiya niyo ako doon sa wall ko. Tapos sasabihin nyo, sinabi kong stupido kayo. Wala namang sinabing pangalan doon. Ngayon, kung inaamin nyo stupido kayo, wala akong magawa. Inaamin nyo stupido kayo. Kung wala kayong brainless kayo, kung wala kayong ang hirap sa inyo pikong kayo Nagbibigay ako ng advice kay Ed Anyo, mag-resign, no? Bago siya abutan ng taong bayan. At sinasabi ko sa klase, tumayo. Yun yung sinasabi ko. Ngayon, kung kinahiya ako ng klase, bahala kayo. Hindi ko naman kamamatay yung klase. Isuka nyo ako, PMA 83, isuka ako. Ano ngayon? Bakit? Doon ba ako kumukuha ng pera ko? Doon ba ako sumusweldo? Doon ba ako mabubuhay dahil sa inyo? Napanood ko yung video. Napanood ko yung video ni Saldico Romualdez at saka si Browner. Ay, nasa Congress. Yung sa Congress, nag-usap sila regarding dun sa BICAM na ano ba yun? Yung yung 150... subsistence. Subsistence sa sundalo. Thank you nga si Browner dun Thank you. Ano yun? Yun nga mali nga yun. Hindi alam ni Browner. Dinidepensa ko pa si Browner dun. Yung tao, hindi alam na naka-video yun, naka-live. Dapat ba si speaker ang hindi, dapat commander-in-chief ang doon. So bakit nakipag-usap naman si Browner doon? Problema kasi yung AFP nga, naging politika na. Binawi Pati ito mga general, binaboy. Ang problema natin, excuse me, yung mga nagrarally, in-expect ng mga nagrarally, ng mga Pilipino, na tatayo ang AFP tsaka PNP. Ang problema, ang chismis, nabayaran. No? Whether there is proof or not, ang chismis may nabayaran. Ngayon, kung nabayaran yung mga general, bakit mag-o-order yung mga general na mag-withdrawal of support? Bayad If that is the assumption, bayad. Now, kung yan, bayad, ngayon yung mga susunod, baka bayad din yung mga lower ranking generals. Or, nag-ambisyon ng pwesto. Kasi aalis na rin itong mga to. Senior na, mariretire na. So, nakatutok na dapat, aso ka. Aw. O, ganon. Para tututok ka Ang problema ngayon, yung mga kernel, naghihintay rin ng posisyon para maging one star, karoon ng brigade, ganon ba? Wala na. Down the line, hanggang yung BATCOM, yung mga lieutenant colonel, naghihintay, nakapila, magkaroon ng schooling, CGSC, abroad schooling, o kaya magkaroon ng posisyon, BATCOM. O sino ngayon ang pag-asahan ninyo? Major, down the line. Down the line. Kaya walang problem. Kaya yun yung natin. Ngayon, ang sinasabi ko sa vlog ko, as per experience, no? Anim lang kami nandoon at isang retired na General Luga. No? Luga. Ano yan? Alis na? Personnel. House Speaker Martin Romualdez personally conveyed the news to AFP Chief Romeo Browner Jr., emphasizing that soldiers remain a top priority. Congress has ratified a bicameral report on the 2025 budget proposal, which now awaits President Ferdinand Marcos Jr.'s formal approval to become a law. Kindly convey to
retired AFPs, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance